Hey mga kaistorya, kamusta po? Ayun, welcome back sa ating channel, ano po? At panibagong biyahe na naman ang ating gagawin ngayong araw na ito, na makulimlim pa rin. So ayun matanong ko lang po, ilan na sa inyo ang nakarating sa Calle Crisologo? Yan, yung sikat na kalye dyan sa may Bigan, na puro ano ba tawag yan? Heritage house or ancestral house ng mga nandiyan. Ayan. So ako po ay siyempre hindi pa. Hindi pa ako nakakarating doon. Pangarap ko makapunta ron at makita yung mga lumang bahay doon, po. Pero bago tayo magkalungkutan, alam niyo bang meron isang lugar dito sa Metro Manila, particularly dito sa Kamanaba area, na pwedeng maihambing or pwedeng maging hilera ng Calle Crisologo, At kung saan yan ay ating aalamin dito lamang po sa ating History Motovlog. Let's go! So ayun nga po, at tayo po ay nasa area ng Malabon. Yan. Dito tayo sa may bandang lagpas na tayo ng Dampalit Parang na tawag dito ay Hulunduhat. At yun nga, nabanggit ko kanina na mayroong isang lugar dito sa Kamanaba area. Dito yan sa Malabon City, na talaga namang hitik sa mga naggagandahan at mga nagluluma ang bahay ng mga ninuno dito, At nakakalungkot lang ngayon. Hindi sila open for public. Ayan, puro private lang kasi. Pero mga ancestral house kasi yan, hindi siya heritage house. Okay, so ano nga ba ng pagkakaiba ng heritage house sa mga ancestral house? Ayan, pag-usapan natin yan. Ancestral house daw po ay in Tagalog ay parang ipinamana, o mga nanggaling sa mga ninuno mo na hanggang ngayon ay tinitirhan mo. Sa aking pagkakaunawa, ayun po ang ibig sabihin ng ancestral house. Diba? Galing sa word na ancestor, mga ganyan, mga ninuno. Tapos ang heritage house naman po is tungkol naman daw po yan sa mga kultura, musika, pagkain nung nasa loob ng bahay, tungkol sa mga pagka-Pilipino natin. So ayun naman daw po ang kahulugan o ibig sabihin ng salitang heritage. Kumbaga ay tungkol sa pagka-Pilipino natin. Okay po, wag po tayong malilito, ang ancestral house ay mga ipinamanang bahay. Yan, mga ganyan, mga bahay na nanggaling sa ating mga ninuno, mga nauna sa atin. At ang heritage house naman ay patungkol naman sa ating sa ating pagka-Pilipino, sa ating lahi, po. Ayan po ang ibig sabihin yan. Alright, so yun, traffic, mga jeep, na malapit ng, sabi nila malapit ng i-phase out, tulad niyan, mga jeep, diba? Yan ay tumutukoy sa ating pagka-Pilipino. Pag sinabing jeep, alam mo na kaagad Pilipinas yan, Pilipino yan, diba? In short, yan ay heritage. Kaya kung para sa akin, kung tatanungin niyo ako kung pabor ako sa phase out
Alam niyo na. Hindi. I-phase out niyo yung mga driver na wala na wala pa kung magmaneho. Sila dapat ang i-phase out, hindi yung mga jeep. Kasi hindi naman tatakbo yung jeep na yan kung walang tao, di ba? Yes! Magiging maayos yan kung inaayos ng tao, ng nagmamaneho or ng kung sino, di ba? So dapat i-phase out yung mga driver na ano, walang pakundangan sa kalsada at walang pakialam sa mga nakakasabay niya sa kalsada. Siguro okay lang naman ng modernization eh. Basta yung sabi nga nila, di ba? Yung iconic na itsura ng jeep eh nahandoon pa rin. Oh yes. Po, may lumalabas naman, di ba? Mga gawang Pinoy talaga na nandoon, di ba? At least kahit papaano nandoon. Okay? So yun, nandito na tayo sa si Arellano Street, ano? Particularly dito sa Malabon. Malabon City, particularly dito sa si Arellano Street, baliktad. Anyway, andito na tayo, no? Sa sinasabi nilang pwedeng ihaling tulad sa Kalye Crisologo. At kung nakikita nyo sa aking kaliwa, hindi yan ito yan, di ba? Ang gandang bahay, di ba? Alamin natin ang kwento ng bahay. Ang pangalan daw po ng bahay na yan ay tinatawag nilang Kaiko House. Yan, bahay ng mga Kaiko, o kung tawagin natin sa Kastila ay Casa Kaiko. Yan, mga ganyan. So yan po ang bahay nila. Yan po ay tinayo noong 1920s na dito nga sa Barangay Baritan sa Malabon City, ano. Ayan ay 2-story colonial period ilustrado house kung tawagin nila yung design na ganyan. So hindi siya pangkaraniwan, no, noong mga panahon na yon. Kasi tingnan mo yung design niya, di ba? Yung kanto niya may kurba. Hindi tulad nung araw na yung kanto niya ay alam niyo, parang matapang na puro kanto talaga na ano, na siding. Ito may curve, may kurba, no. Makikita niyo dun sa pinakabahay, ano, sa harapan na yan, ano. So magandang bahay, ano. At sana mai-preserve ng mga naninirahan, ano, at ng mga na nagmana, no, dito sa bahay na to, no. Although may mga part na parang binago na, pero masasalamin mo pa rin yung pagiging luma niya, pagiging ancestral house niya, ano po. So sa harap po niya ay century old Rupina. Punta natin lang. Ayan, atong harapan niya, ang tawag po dyan ay may ligay sa patis. Ayan, Rupina. Ayan ang original na Rupina Manufacturing. Ayan, yan yung planta nila ng mga ano, ng mga patisan, ano, mga English ay fish sauce, tama ba? So ayan, ito po ang Rupina. Yan ang pambansang patis dito sa Malabon, ano? Alright, di po, ito po century old Rupina factory or manufacturing factory. At sa harap niya ito ang Kaiko, Casa Kaiko, o ang ancestral house ng mga Kaiko. Alright, isa pa lang yan. At may mga pupuntahan pa tayong ibang bahay, ano po. Medyo sarado at wala yatang tao, no. At sabi nga natin, yung mga bahay dito ay not open for public dahil sila ay mga ancestral house. Kaya mga private yan. Kung ito magagawing heritage house, magiging open yan sa public. Alright, so let's go. Daming bahay na luma rito, ano. Ito po, ito walang pangalan eh.
Pero luma siya, oh. Ang ganda, oh. Siguro sa iba, pag nakakita ng luma, no, parang pangit na yan. Parang kailangan na, gibain na yan kasi delikado na. Pero sa akin, ano, habang lumuluma, gumaganda, no. Tulad nito, ayan, no. Diba? Ang ganda. Oh. Ito, isa sa mga ancestral house dito sa Malabon, ano. Tingnan nyo naman ng kalyado sa taas. Kalyado ba tawag doon? Ayan yung nasa taas na yan, ano. Sayang, no. Mga private sila, na hindi sila pwedeng pasukin ng public. Pero sana magkaroon ng chance ang publiko na makita itong mga gantong bahayan. Ganda, ang ganda. Ano kaya istorya niyan? Ha? Magtanong-tanong tayo. So yun, no, wala daw pangalan to. Sabi nung pagtanungan natin si tatay, ano. Hindi natin sinama sa vlog kasi for privacy na rin ni tatay. So wala raw wala daw pangalan niyan, di tulad ng iba na may mga pangalan tulad ng mga yung pinuntahan natin, yung Casa Kaiko, no. Ito wala daw eh. Hindi ko alam kung hindi nila alam or wala talaga. Pero luma na nga raw yan. Ayan na itinatayang nasa 100 taon na rin, ano. So ang ganda, ang ganda. Ganda ng bahay. So yun po. Ang may-ari daw po niyan, ayan, nandyan daw. Yun sa may gate na yun na puti. Kasi karugtong din daw ng bahay na yan doon. Sabi nung napagtanungan natin. Alright. So tara, hanap pa tayo ng mga lumang bahay dito sa Malabon City. Mas magandang mag-vlog ng mga ganitong mga historical place. Yan tipong hindi mo anong tawag doon? Hindi ka aasa doon sa makikita mo sa Google. Sa Google. Tama, kay Google. Kasi makakakwentuhan mo yung mga tao mismo nandan dito, ano. So ito pa isa, no. Itong bahay na to nasa harapan natin, no. Tingnan nyo naman. Sayang. Ang ganda ng curving niya, no. Nasira na yung kalyado niya sa taas. Pero ganda pa rin. Sayang, no. Hindi sila na-preserve. Pero tingnan nyo naman yung structure niya. Hanggang ngayon buhay pa rin. Napakagandang bahay. Pero sayang at nasisira na. Ang lalaki ng bintana. Diba? Sayang. Kung na-preserve sana, no? Makikita pa ng mga susunod na henerasyon yung mga bahay nung araw. At sa tapat niya may nakita ko lumang bahay doon. Ayun, no? Kung napapansin niyo, makikita niyo. Ito, yan, no? Sayang, no? Napabayaan sila. Anyway, siguro may mga rason yung mga may-ari kung bakit hindi na nila inayos. Pero bilang isang mahilig sa mga old houses, ano, ako nangihinayang sa ganda ng mga structure ng mga bahay natin dito sa Pilipinas, ano. Ito pa, ano, dugtong pala sila. Ito, kabilaan. Ganda, oh. Ito pa, mga lumang bahay, ano. Pwede nga naman talaga silang itapat sa Calle Crisologo kung iisipin, ano. Kung aayusin lang talaga. Wala yatang tao na. Wala ng tao. Ayan. Sira na yung ano niya ron, no. Pero sayang, ganda, no. May nagpupukpok sa loob pero mukhang walang tao. Ganda, ganda ng bahay. Yung isa naka-aircon. Sosyal. Pero ganda. Yung sa kabila siguro may tao pa kasi may aircon, eh. Ayun, oh. Pero itong kabila ay parang wala na. Alright, tara, pasyal tayo. Siguro mga daan taon na rin to, no? Daan taon na rin yung mga ganyang bahay. Tara, tuloy tayo sa ating paglalakbay dito sa Malabon City. Ito, naka-aircon.
Ganda ng bahay nila. Social. Plastic. Ito literal na pinamana dahil may nakatira pa. Ayan ang ancestral house. Dahil tinitirhan pa hanggang ngayon. Ganda, ang ganda. Tara, hanap pa tayo. Hindi naman tulad sa Calle Crisologo na talagang yung bahay doon dikit-dikit na puro luma. Dito, may mga bahay na luma. Ito, tulad niyan, parang luma na rin to eh. Ayan o, yung typical na parang ginagamit sa mga pelikula nung araw. Ayan o, yung mga drama-drama noon. Diba? Ito pa, sa kabila o. Mga, siguro, mga around 50 years old na rin itong mga bahay. Ayan o, ganda o. O, diba? Yung bahay. Ganda. Ang gaganda ng bahay dito sa Malabon. Lalo yung mga lumang bahay oh. Para siyang ano no, yung mga bahay na ayun nga ginagamit sa mga pelikula, sa mga movie no. Yung tipong mga pang Maria Clara, mga ganyan, mga movie noong araw na pandrama no. Yan, ganyan yun eh. Ang gaganda. Ito sana ma-preserve ng mas matagal ano. Ganda ng bahay. Alright, let's go. Hanap pa tayo. Ano daw? Nabulol ako. Hanap pa tayo ng mga lumang bahay. Medyo masikip lang dito sa kalsadang to no. Although siya ay one way naman, pero masikip pa rin. At sabi nga ni tatay no, binabaha nga raw itong lugar na to pagka panahon ng tag-ulan. Ito pa oh, ganda oh. Ganda ng bahay dito no. Talagang hindi siya na-preserve pero may nag-aalaga naman. Pero ganda oh. Oh, di ba? Yung tipong ano, imagine niyo no, yung araw no, mga bata kayo tapos ayan, tanghaling tapat or pag may prosesyon ano, buksan niyo yung malaking bintana na at nunod kayong prosesyon na dadaan dito sa kalye na to. Diba? Ganyan yung araw eh. Tapos yung ano niya, nakikita niyo yung kanyang, diba, yung bintana tapos meron mga parang linear na yan. Ayan ay tassel no. Pinapatong-patong lang yan at pwedeng tanggalin yan anytime yan. Ganda ng bahay. Tara, hanap pa tayo ng lumang bahay. Ayan no, ganda oh. Ito po ano, nakikita nyo no, gandang bahay diba? At least ito kahit paano ay nape-preserve ano. Alamin natin yung kwento niyan. Ganun bahay ano. Para sa mga 1920s, 1930s na bahay ano, na ginawa ko noong araw na. Ang ganda ng bahay. Sabi nila ano daw to eh, Luna's house, bahay ng mga Luna. Pero ewan ko, sabi nila hindi ko sabi Ayan, Luna's house daw po ang pangalan niyan. Magkatabi daw po yan. Ito po sa kabila. Ito, Luna's house, yung bahay ng mga Luna yan. Ayan, ganda. Tapos sa kabila, ito, bahay din daw nila yan. Ito, sa panlumang bahay dito sa Malabon, ano. Yan, ang ganda. Ano naman yung curving nila, no, nung araw. Ang gaganda, oh. Parang iisa yung design niya. Pero ang ganda, no. Tapos two-story building siya. Ay, two-story house siya, no. Yung baba na ay na-restore na o na-renovate na. Pero yung taas is, ayan, as is pa rin siya, no. Tignan nyo yung kahoy, yun, no. Ganda, oh. Although, mas maganda yung ganyan, no. Yung hindi mo nire-retouch, pero ganda. Kitang-kita mo yung kagandahan ng bahay. Alright. Mga Luna daw may-ari niyan. Pati dun sa kabila. Yung kabilang bahay na yan. Ayan po. Okay po. Tara. Ayun, no, maulit ko lang ha. Isang street pa lang itong pinupuntahan natin sa Malabon. Pero ang dami na natin nakikitang lumang bahay. Ito pa isa, oh. Oh, di ba?
Napakaraming bahay no, na luma dito sa Malabon. Kaya hindi ko masisisi yung iba na sinasabing pwede siyang ihalin tulad sa ano, no, sa Calle Crisostomo. Pwede naman kung aayusin tong kalsadang ito, kung i-develop siya, gagandahan, lalagyan ng mga, alam niyo yung parang doon sa ano, Nueva Ecija, yung Little Bigan kung tawagin nila. Diba? Ang ganda nung area na yun, ang ganda ng lugar na yun. So, diba? Ito, parang lumang bahay na rin. Although, yung gate niya, ayos na. Pero parang pinaghalong lumang bahay. Tsaka yung curving niya doon sa gate, oh, yun, oh, parang mga curving ng sinaunang bahay kanina pinunta natin doon sa mga dingding nila na. Ang gaganda. Ito, mga pinaghalong modern at luma na. Alright, tara, hanap pa tayo. Ayun, mabalik tayo dun, no, yung ano, yung lugar dun sa Nueva Ecija, kung tawagin ay Little Bigan, ano. Sana ganito gawin dito. Okay, sana ganda. Develop nila yung lugar, tapos yung mga bahay na palamutian nila ng magandang ilaw, ano. Parang aesthetic ba, no? Aesthetic. Yan, so yan, diretso tayo, hanap pa tayo. Ito pa isa, oh, yan, oh, ganda ng bahay nila. Ay, doggy mga ngagat. Oh, di ba? Ito mga around 19, parang mga 1950s itong bahay na ito, no? Pero ganda pa rin, ganda. Kasi yung gate nila, yan. Pero siguro pagtagal ng panahon, kasi tignan nyo yung tinaas naman ng kalsada dito, ano? Talaga namang ang taas. Sigurado ito mataas to dati, ngayon bumaba na dahil sa development ng kalsada na. Alright, gala pa tayo. Ito medyo halo, parang halo na ng ano, no, modern at lumang bahay, no? Ancestral at luma, no? Ancestral at modern, no? Dahil yung bintana niya ay kapis pa, yung iba may screen, no, or parang salamin, ano. Pero ganda pa rin. At yung katabing bahay niya, ito, oh, ito na maintain, maintain pa to, ganda. Oh, ganyan naman, ang ganda ng bahay. Kakatuwa. Na-amaze ako, ganda. Alright, tara, hanap pa tayo. Marami pa raw dito. Ito, oh. What is that? Oh, ito yung Raimundo's house. Alright, nasa Raimundo's house na tayo, no? Ito yung ano niya. Teka lang, mas ma-appreciate nyo to pag nandun sa kabilang kalsada. Teka, punta tayo dun sa kabilaan. Yan, kitang-kita natin. Kaya Raimundo's house po ay yung bahay na yan, sintanda pa raw ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, dahil yan daw po ay tinayo 1861. Kung makikita nyo yung gate nila, no, bumaba na, no, dahil yung kalsada ay na-develop na, naitaas na. Pero tignan nyo yung bahay, maintain na ayos, ano, talagang na-preserve nila ng bahay. Ganda, ha? Tapos yung ano niya, yung date niya sa gate, no, iba yung gate na yan, no, yung kahoy sa taas niya, yun, no, naka ano, Roman numeral, no, Roman, tama ba? Roman numeral, tama. Tapos sa taas niya may dalawang agila, no. So ang ganda ng bahay na to. Yun daw po ay Raimundo's house. Yan ay isang ancestral house dito sa Malabon. Yan po ay century old, dahil yan po ay sintanda na ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Alright po. Alright, ulitin natin. Ito po ang ayan po ang Raimundo's house. Alright, ayan, o, ito parte ng Raimundo's house. Ganda.
nakatakip yung ano, yung kanyang kapis ng screen para nga naman daw hindi masira. Kung masira man, mahuhulog lang daw sa screen, hindi malalaglag sa kalsada. Pwede nilang ibalik, ayusin. Alright. Ganda ng bahay dito, no? Iba ay nape-preserve, iba ay napapabayaan na. Pero sana yung mga naipe-preserve ay ma-maintain pa ng mas maganda para makita ng mga susunod na henerasyon. Ano po? Ayan, oh, ganda, oh. Para siyang bahay kubo, ano? Typical na bahay kubo nung araw, ano? Ito tayo sa ano. Ayan, oh, yung kulay green na buong. Para siyang, yun yung mga typical na bahay kubo nung araw, ano? Ganda, ganda. Na-preserve pa nila, ano? Di lang tayo pwedeng pumasok, ano? At private. Hindi sa open for public viewing. Pero sana ay balang araw maging I mean pwede siya maging ano, no? O paging open siya for public, ano. Saka ganda ng bahay nila. Kaso nasira na. Sayang. So nakikita nyo po, no? Tumbukan na to. Itong kalye na to ng ano, no? Ito pa pala bahay. Ayan, oh. Eh, yung mga parang pinagsushootingan ng araw, ano? Basta yan naman mga struktura ng araw, ano? Talaga namang tumatagal. Kumbaga sa ano, long lasting. Talagang tumatagal, ano? Imagine niyo ilang lindol na ang pinagdaanan ng mga yan, pero hanggang ngayon nandyan pa rin sila. So ganun katitibay yung bahay ng araw. Talagang hindi tinipid. Hindi sila tinipid sa ano, materyales. At yun nga, no, ang tumbok nitong kalsada na to, no, ay ang likuran ng simbahan ng San Bartolome. Ayun, makikita nyo. So ayun po, ito po ang kahabaan ng si Arellano. Ayan na naman. Ito po ang kahabaan ng Arellano Street. Alright. At ito po ay one way. So iikot tayo dito, ano. Hindi tayo pwedeng tumawid dyan. At yan ay one way, ano. So yun. Thank you si Arellano Street sa inyong naglalakihan at naggagandahan mga lumang bahay, ano. Na talaga namang maaari pong ibahagi sa mga susunod na henerasyon. Nawa ay mai-preserve pa nila. Okay, tayo po ay nasa ano na, no? Poblasyon ng Malabon, ano? Poblasyon meaning ay nandito yung mga simbahan. Ayan, simbahan ng Bartolome, no? Pupunta naman natin sunod ay ang General Luna Street. Ito, kakaliwa tayo dito, ano? Ayan, bungad pa lang, oh. May bahay na luma na dito kaagad, ano? Ayan. Although hindi na siya kapis, pero luma pa rin. Ganda pa rin, no? Ano pa tayo? Marami pa raw dito. Marami daw dito, lalo na doon sa may tapat ng ano daw, simbahan ng ano, ng Concepcion. So yun, may tindahan ng ano dito, oh. Ayan, oh. Para mga antique, no? Ayan, oh. Para mga antique shop. Andun. Yan natin. Siyempre may privacy yan, mga tayo pumasok. Saka yun po, no, karamihan po ulit po, karamihan po sa mga bahay na luma dito ay hindi po sila open for public, ano po. Kaya ang ginagawa natin ay shoot lang tayo sa may labas ng bahay, ano. Hindi na tayo pumapasok sa loob mismo dahil yan po ay private property.
igagalang natin ang kanilang kanilang privacy Ito pa isang lumang bahay Nakikita niyo yan. Ganda, di ba? May sinanay, may tao. Pero syempre, private yan. Huwag na tayong huwag na tayong mangulit, huwag na tayong dito na lang tayo siguro mga around 1930s or 1920s ginawa itong bahay na to ang ganda hanap pa tayo ito pa at yun yung ibang bahay dito na luma talagang yung ilalim niya ay ginagawa ng ginagawang commercial tulad nitong bahay na to luma yan pero commercial yung ilalim dahil nung araw ganyan daw po ang mga bahay mga nakahang, nakataas na yun nga namang yung ating bansa ay napapalibutan ng tubig so binabaha kaya ayan ganyan ang style ng bahay nung araw talagang mga nakahang ito pa tingnan nyo naman ang design tingnan naman ang design napakaganda ang ganda ng design nya ganda ng bahay lakas ng busina ni Manong kala ko truck ng ganda 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 rin ang bahay pero may nakatira pa may nakatira sa loob dahil open yung bintana niya pero ang ganda ng bahay niya ayan ganda ng bahay nila talaga namang tayo po ay nasa General Luna Street dito sa Malabon. Ito yung bahay yan, ganda ng kalsada sa taas nakikita nyo, ang ganda tapat siya ng ng Immaculate Conception tapat siya ng simbahan yan ganda yung design nila parang iisa pero ganda ganda ng design meron parang tower sa gitna parang ganun yung mga bahay ng araw talaga ganda alright so tara ito na po ang dulo ng doon pa diretso pa naman yan General Luna Street diretso pa yan pero parang nandyan na lang yata yung mga lumang bahay so tayo po ay nasa ano bang lugar na to Governor Pascual Street ayan ito pong lugar na to ay ito pong kalsadang to pag diniretso nyo ito pa ipapuntang monumento na so yun po dami nating nakita mga lumang bahay so talaga namang pwede siyang ihalin tulad hindi man totaling kapantay na kapantay pero pwede siyang ihalin tulad sa sa Calle Crisologo ng Bigan yung C. Arellano Street at yung General Luna Street dito sa Barangay Baritan Malabon City dahil nga sa dami din ng kanilang mga lumang bahay kanilang mga ancestral house so yun sana patuloy nilang yung mga na-maintain na bahay patuloy nilang i-maintain pagandahin pa ayusin pa para naman makita ng mga susunod na henerasyon natin yung mga bahay ng araw sana dumating yung panahon sa Pilipinas na makikita mo na lang yung mga ganyang bahay sa libro na lang hindi mo na siya mapupuntahan dahil wala na iba na or nasira na ng tuluyan sana dumating sa point na na matuto tayong magpahalaga sa mga pamana sa atin ng ating mga ninuno ng mga nauna sa atin lalo't higit dun sa mga bahay na talaga namang pinagyaman nila
pinaghirapan nila ng mga nauna sa atin, naway may preserba, maalagaan at mapaganda pa ng mga magmamana ng mga bahay na yan, no? At nang makita pa ng mga susunod na henerasyon. Alright po, nawa po ay natuwa po kayo kahit papaano dito sa ating biyahe, ano, sa pagpasyal natin dyan sa Barangay Baritan, no? Barangay Concepcion dyan sa Malabon, no? Ang C. Arellano Street at ang General Luna Street, ano? At nawa ay nabusog po ang inyong mga mata sa mga lumang bahay, ano, na nakita natin, napasyalan natin. At nawa po sa mga susunod na biyahe natin ay makasama pa rin namin kayo, ano? At sabay-sabay po tayong maghanap pa ng mga makasaysayan na lugar, makasaysayang pangyayari, at alamin din natin yung mga buhay ng ating mga bayani, no? Dito lang sa ating channel, ano? And muli po, salamat po sa inyong pagsama. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa ating ginagawang mini docu dito sa ating channel. And muli, ito po ang inyong History Moto Vlog na nagsasabing pag-aralan natin ang kasaysayan upang ang buhay natin ay madagdagan ng saysay. Alright, ride safe everyone, and God bless.